Ano ang ibig sabihin ng pangalan mo? Mabiyayang araw ng Lunes, kapanalig. Kapistahan po ngayon ni San Juan ng Canti. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Nang sumapit na ang panganganak ni Elizabeth, isang anak na lalaki ang isinilang niya. Narinig ng mga kapitbahay at mga kamag-anakan niya kung gaano nagdalang awa sa kanya ang Panginoon, kaya't nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw na dumating sila para tuliin ang sanggol, at pangangalanan sana nila itong Zacarias, gaya ng kanyang ama. Sumagot naman ang kanyang ina. Hindi. Tatawagin siyang Juan. Wala ka namang kamag-anak na may ganyang pangalan, hindi ba? Tama. Kaya sumenya sila sa ama ng sanggol kung ano ang gusto niyang itawag dito. Humingi siya ng isang sulatan. At sa pagtataka ng lahat ay kanyang isinulat, Juan ang pangalan niya. Noon di nabuksan ang kanyang bibig at nakalag ang kanyang dila. Nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos, kaya namayani ang banal na pagkatakot sa kanilang mga kapitbahay. At naging usap-usapan ang lahat ng pangyayaring ito sa buong mataas na lupain ng Huda. Nag-isip-isip ang mga nakarinig at nagtanungan, ano kaya ang mangyayari sa sanggol na ito? Dahil sumasa kanya ngang talaga ang kamay ng Panginoon. Kapag iniluwal ang sanggol, ang pinakaunang tanong sa mga magulang ay kung ano ang pangalan nito. Madalas, isinusunod sa pangalan ng ama o kahit sino mang miyembro ng pamilya. Minsan naman binubuo ang pangalan sa pamamagitan ng tambalan ng mga pangalan ng ina at ama, halimbawa Jomar, para sa tambalang Jose at Maria. Pero sa Pilipinas, maliban sa dalawang unang nabanggit, tila madalas ipinapangalan ang bata sa isang karakter ng palabas tulad ng Tanggol para sa Batang Quiapo o di kaya'y Jezebel na pangalan mismo ng pelikula. Kaya naman sabi ni Mario Limos sa Esquire magazine, walang limitasyon ang pagpapangalan sa isang bata dito sa Pilipinas. Sa katunayan, ipinakita niya ang birth certificate ng isang batang nagngangalang COVID Bryant na isinilang noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic taong 2020. Pero ano nga ba ang gampanin ng pangalan sa buhay ng tao? Ang pangalan ay bahagi ng ating pagkakakilanlan. Sa ating pangalan, natutukoy tayo bilang isang natatanging individual sa lipunan at nabibigyang diin ang ating pagkakaiba-iba. Sa Ebanghelyo tungkol sa kapanganakan ni Juan Bautista, ipinapakita ang kahalagahan ng pangalan. Higit pa ito sa simpleng pagkakakilanlan, sinunod ni Elizabeth at Zacarias ang utos ng Diyos at pinangalanan siyang Juan nang ibig sabihin ay ang Diyos ay mapagbigay. Sa ngalan pa lamang, itinakda na ang espesyal na papel ni Juan sa plano ng Diyos. Hindi lang simpleng etiketa ang pangalan. Nagdadala ito ng kwento, pag-asa at hangarin. Katulad ni San Juan Bautista, ang bawat pangalan ay may dalang misyon at mga pangarap mula sa pamilya. Napapaloob sa pangalang napili ang inaasam na magampanan ng anak sa kanyang buhay. Isa na rito ang maipakilala ang habag at pagmamahal ng Diyos. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offering at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at ang iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari ninyong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadali rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at isasama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Ama naming makapangyarihan at maawain, buksan mo ang aming mga puso sa pagsalubong sa iyong anak.
alisin mo ang mga bagay na humahadlang sa amin sa pagtanggap kay Kristo ng may kagalakan, upang makapiling siya kasama ng Espiritu Santo magpakailanman. Amen.